para doon sa mga hindi nakakakilala kay Congressman Richard Gomez o si Goma. Bago po siya naging kongresista, of course, siya po yung isa sa mga iniidolo natin na tinitingala. Isa po sa mga pinaka-katalinong miyembro ng Kongreso. One of the sharpest knives in the kitchen, so to speak. No? Tama ba, Senator? I think you would agree with me, no? One of the most articulate, talagang matalino. Okay? Talagang yung kumbaga yung ano niya, yung breadth of knowledge, yung depth of insight, talagang hindi matatawaran. And of course, incidentally, dati rin po siya matini idol at saka sikat, no? Na artista, celebrity. Incidentally. Okay. Pero kasi siyang hindi ko naman sasabihin nagwala, no? Pero galit lang siya rito sa kanyang Facebook post yata ito, no? Binabanatan niya yung media spin, di umano. Tapos, yung mga, in-screenshot niya yung mga text message o yung messages sa kanya ng mga iba't ibang mga journalist na humihingi ng kanyang side. Okay? Ano ba yung issue? Kasi, yung mayor ng Matag-Ob Leyte, nakusahan siya na limitado rin yung suporta doon sa kanilang locality. Diba? Sa gitna ng paulit-ulit na pagbaha. Mukhang na-offend si Goma. Tapos, ba't naman nilabas yung mga posts ng mga yung mga messages sa mga journalists? Ito po yung issue na pag-uusapan natin ngayong gabi, no, Senator? Mamaya ko nasasabihin yung walang kakwenta-kwenta kong opinion. No? Ano po ba tingin nyo rito, Senator Edu? Well, nagulat nga ako dahil hindi ko alam yung issue. Ngayon, dahil sa nangyari, ba't nag-uusap, hindi mo pala issue? dahil sa nangyari, inalam ko na. Nagtawag na ako, nagbasa na ako, no? At nakita ko yung mga post niya. Aba, galit na galit. No? Galit na galit na pare-parehas ng sinasabi yung iba't ibang media outlets na nag-iimbita sa kanya. Gusto ko na marinig yung side nyo. Ito yung issue ng Mayor Takoy, no? Na Mayor ng Matag-Ob. Matag-Ob ba yun? No? Yata, Matag-Ob Leyte. Matag-Ob Leyte, na sinasabi itong mga problema sa mga flood control sa kanilang lugar na apparently ay may kaugnayan yung congressman. So, nung binabasa ko yung mga pinost niya na mga invitation sa kanya, DWIC, no, sa Inquirer, sa TV5. Historical, no? Tama. No, iba-iba. TV5. Marami pa no? Siyempre, pare-parehas sila nag-iimbita. At pare-parehas sila sinasabi na para marinig yung side niya dun sa issue ng mayor. No? Sumabog yung Goma. Sumabog yung Goma. Bakit pare-pareho yung imbitasyon? Malamang. Gusto marinig yung aking side. Ba't pare-pareho sa sinasabi? Gusto marinig yung aking side at in reference dun sa mga banat sa kanya ng mayor. Bakit daw pare-pareho? So merong conspiracy. No? Mukha may conspiracy talaga. Pinagkaisahan nila si Goma. At saka bayad lahat itong mga to, no? Dahil malaki daw ang gastos, no? Ganun yung sinasabi niya. Kaya part of me natatawa. Tingin ko itong mga media outlets na ito, part nila natatawa. Pero yung isa pang part nila ay galit na sila ay bayad, no? Na sila ay bahagi ng isang demolition job, conspiracy, no? I'm sure hindi nila alam yung imbitasyon ng isa't isa. Baka naman itong mga nag-invite na ito nasa isang kainan. Sunod-sunod tayo magme-message kay Goma, ha. I-invite natin o kukuha tayo ng kanyang side. Baka naman pinagkaisahan, di ba? Hindi malabong mangyayari 'yun, no? Sabi ko sobrang talino ng congressman na to, sabi ko. Natatawa talaga ako nung binabasa ko yung mga pinost niya na conspiracy, na demolition job, na bayad. Sabi ko, kinabahan niya ako. Sabi ko, buti pala wala akong number itong si Congressman Goma Kasi kung may number ako, tapos kunwari in-invite ko siya. Hi sir, pwede po ba kayo ma-invite dito sa walang kakwenta-kwentang podcast na ito para po pag-usapan yung akusasyon sa inyo ng mayor? Kung sakaling ginawa ko, hindi kasama na ako rin sa bahagi na ako. Actually, that's a badge of honor. Isipin mo, mailagay ka sa social media account ng isang Goma, tinitingala lang po natin yan. Parang si Robin Padilla, di ba?
Ganyan po Oo. kataas yung pagtingin natin sa kanila. Oo, di ba? Di ba, public figure ka eh. Public Hmm. figure ka. Dapat open ka sa ganyang klase mga atake. No? Ang delikado, kakabahan ka kung may basihan yung mga atake. No? Doon Oo. ka kakabahan. Doon ka defensive. Doon ka Mm. galit ka agad. Pero kung wala naman, kung tingin mo, kaya mo naman sagutin lahat, kaya mo namang dumalo sa imbitasyon, bakit ka magagalit? Imbitasyon pa lang, galit ka na eh. Tapos, napaka-stupido, naaawayin mo lahat na nag-imbita sa'yo na mga media outlet. Kakainin ka ng buhay ng mga yan. Hindi, tsaka ito no, seriously no. Grabe naman yun. Ini-invite ka. Hindi, ginagawa nila yung trabaho nila. Tapos i-screenshot mo, ipopost mo sa social media. Ano yun? Tingin mo mga trolls yan? Oo. Tsaka ilalagay mo pa yung pangalan tsaka yung telephone number. Oo nga Actually, eh. gray area yan ha. May Yun nilalabag nga ka eh. dyan ha? Na privacy law. No? Delikado Mm. yan. Kukunin mo yung number, yung pangalan, tapos ipopost mo. Grabe oh. Oo nga no. Pati numbers nilagay. Oo, di ba? Kaya, Grabe, Congressman Goma, nakakahiya po kayo. pwede na, Seriously, delikado. nakakahiya tong ginawa ninyo. Na mga solid na fans niya. Tapos magwala, lusubin niya mga yan. Di ba? Hindi niya naunawa. Sa bagay, hindi naman ganun karami yung mga nakakaunawa ng mga kongresista sa kanilang mga ginagawa. Eh. Kaya siguro may mga project sila na problematic, no? Hindi ko sila sabing ghost, ha. Kaya siguro sila may mga proyekto na medyo kulang sa kalidad, no? Dahil kulang sila sa pangunawa. Katulad Ito pa, parang yung Senate President, no? ano? Nilabas lang ng isang media outlet yung kanyang sose. Galit na galit na. May demolition job na raw sa kanya. Di ba? Senate President ka, ikaw ang nag-volunteer na isubmit yung iyong sose kung sino nag-contribute sa iyong kampanya, tapos nung nilabas, ay galit na galit ka. No? Totoo naman na yung nag-contribute sa iyo ay may-ari ng isang malaking tawag dyan, isang malaking kontraktor. No? Totoo Gobyerno. naman ito. So, ba't galit na galit ka na nilabas yan? Na hindi naman ang galing doon sa media outlet na yon, kung hindi nang galing mismo sa iyo. Basahin natin yung comment ni Goma. Sabi niya, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more mga ungas. Teka lang muna, kung nakita niyo po yung post niya, alam mo yung structure? Parang tula no? Ano ba to, sonnet? yung pagkakatipan ng mga letra, no? Oo. Mukhang may ritmo pa no? Na sinusubukan pa magkaroon ng ritmo. Tapos napaka-honorable ng kanyang choice of words, no? Sabi niya, gastos pa more mga ungas. Pero Honorable Goma, sana po next time huwag niyong kalimutan, gastos pa more, mga ungas. Ayan. Para naman mas maramdaman ng mga ungas na importante sila dahil nire-respeto niyo po yung grammar. Ayan. Oo. Pero seriously, no, ang laking kagaguhan po nito, no. Pasensya na po sa word na ito, no. Dahil po nagtatrabaho lang po itong mga nasa media. Hinihingan nga kayo ng side at makakapabor nga sa inyo to dahil madidinigin yung side. Tapos gaganito hininyo. 'Di ba? Hindi po ito yung tamang pagtrato. Oo. Pasensya na po, nagamit ko yung word na letter G, no? Binabawi ko po yun. Nadala lang po ako, no? Pero ito mukhang hindi kayo nadala ng bugso ng damdamin dahil pag isusulat mo yung isang pahayag, pinag-iisipan mo yan, di ba? Hindi yung para ka nagsasalita. Hindi kawawa, ano? At iba rito, Hindi, pero unawain mo naman si Congressman Goma. Kung talaga naman kasing totoo yung mga atake sa kanya, paano niya sasagutin? So itong mga nag-iimbita sa kanya, apparently, ay bahagi ng isang conspiracy para siya ay i-set up. Dahil hindi niya masasagot yung mga tanong No? Hindi niya masasagot yung mga atake sa kanya Kaya, therefore, ito ay isang conspiracy
at isang demolition job. Hindi mo nakita yung tawid ng mga argumento, no? Yung logic. Salamat, Logical. hindi ko naisip yung senator, no? Hindi ako ganun katalino eh. Hindi ko naisip. Oo. Ngayon ko lang na-realize, tama pala. Tama kayo, tama. Oo, talagang mauunawaan mo yung kanyang galit at yung kanyang pangamba. Dahil mukhang mahihirapan siyang sagutin. Kaya Tapos ito, ang response niya, magalit na lang. No? idaan sa galit. Oo, dahil iimbita nyo. Biro mo, ilan yan? Ilan nyo nag-iimbita sa kanya para kunin yung side? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Grabe. Yung mga wala pa dyan. Yung mga nadagdag pa. Naku. Today. Maraming pang nadagdag. Talaga may conspiracy nga, no? Baka hindi makatulog yung... Imagine mo, congressistan, pupuyatin nyo. Pupuyatin nyo dahil iniimbitan nyo na sagutin yung mga banat sa kanya. Talagang napaka-inconsiderate nyo. No? Hindi maganda yan. Dapat yung mga media merong ethics. Kulang sa ethics. Pero mo kinukuha mo yung side nung binabanatan, tapos magugulat ka kung bakit magagalit. Diba? Pero tingin ko rito meron silang malalim na no? Hidwaan itong mayor. Tama ba? Kaya ganito yung reaction niya. Oo, dahil mukhang yung tulay na apparently may kinalaman yung congressman, gumuho. Kung ikaw kasi yung mayor, tapos yung tulay mo na hindi naman ikaw nagpagawa, no? Ang tingin mo, nagpagawa yung DPWH at kasama ng mayor, tapos gumuho. Tapos walang tulong para ipagawa, magagalit ka. Kaya nga, dahil dyan sa insidente na yan, napa-research tuloy ako. Ano ba yung pinag-aawayan? Ano ba yung issue? Tapos, mahaba pala. Dahil itong contractor na gumawa nitong mga flood control, ay ito rin pala yung nagsusupply ng mga bigas na finlag ng COA. Yung mga bigas na dumaan doon sa kongresista, no, during COVID. So the plan, dikit-dikit na. Hindi lang siya contractor, siya rin pala ay cartel din ng bigas. Grabe naman grabe ng mga akusasyon ninyo, no, kayo talaga. So nagpa-pile up. Kaya nung binabasa ko, natatawa ako. Baka mahirapan nga sagutin. Kaya ako naniniwala talaga ako na merong conspiracy at saka may demolition job. Ang kaibahan lang, meron namang i-demolish eh. Mahirap kasi yung meron kang demolition job tapos wala kang i-demolish. So meron ka ng job. Anong tawag doon? Demolition job pa rin ba yun? Job lang, job. Diba? Job lang. Oh.